every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Hi guys! So ngayon, dahil long weekend ngayon, ay pupunta tayo sa Tanay area. Gusto sana namin pumunta ng Real Quezon, kaso nalalayuan sila. Kahapon nagpunta kami sa Memorial, particularly doon sa Hidden Sanctuary. Kaya lang maganda naman experience ng bata, kaya lang parang hindi na yun yung hinahanap natin pag mga adult na, no? So parang gusto na nating mas lumayo, mas mag-explore. Kaya lang dahil restricted din kami, ako personally restricted kasi yung kasama ko sa bahay mga senior na, so hindi na kaya masyado dong mga long drive. Kaya dapat kapag habang bata pa, medyo explore na natin, maglibot-libot na tayo. So wag na nating hintayin yung ating mga retirement day bago tayo magmamasyal. So ito na yung mga kasama natin, guys. So 3 lang kami ngayon dahil biglaan lang yung aming pamamasyal ngayon. So kita-kita mamaya sa pupuntahan namin. Dahan-dahan ba sa? Dahan-dahan ba kasi oo, dahan-dahan kasi mataas yan. Malalim kaya to? Parang malalim, bas. Pag nahulog ka, kaya mong lumangoy. Malamig. Okay, aside dyan sa mga rooms na yan, yung parang glamping style na mga rooms, 1-3 yan. Pero meron dun sa taas, parang ganyan din, mas malaki, with AC naman, 1.5 po yata, or 3,000, kung hindi ako nagkakamali. Siguro mga 3,000 po. Sige, doon. Check lang natin yung ano.
Tandaan, basta nahingal ako. Sige, mauna na. Oh my God! Pasahingal. Nakita ko na yan, ma. Sige. Nakalagay dun sa labas, yung area na to, tinatawag na Little Baguio. Okay, so nandito kami ngayon sa kilometer 90. So, malamig dito guys kasi tinatawag nila tong Little Baguio. Kasi kung galing ka ng Metro Manila, napakainit. So, umaabot yung heat index natin sa Metro Manila ng 38 or 37 siguro. So, pero dito parang nasa 29 or 28 lang. So, medyo malamig dito guys. Punta na kayo dito kung medyo naiinitan kayo sa Metro Manila. Malapit-lapit sa Metro Manila. So, hindi masyadong matraffic. So, ingat-ingat lang pag pupunta kayo dito ng mga Sunday o ang dami-daming nag-momotor. Kanina lang pagpunta namin dito, meron kaming nadaanan na traffic kasi meron nagbanggaan ng mga motor, kotse. Tapos meron pang namatay na isang rider. So, rest in peace doon sa isang rider na nakasabay namin kanina. Grabing accident kasi bumaliktad yung jeep na sasakyan ng sinasakyan na sa lubong namin. Tanggal yung gulong ng jeep. Tapos yung isang rush, total wreck yung harapan. Tapos yung motor, sama yung driver. So, dead on spot yung driver. Ito yung traffic na na-encounter namin kanina. Sobrang traffic. Siguro mga 1 kilometro na siguro yung haba ng traffic. So yung nakikita nyo ngayon yung jeep, bumaliktad talaga. So siguro may mga casualty rin talaga. Sobra kasi yung nangyari. Yung Toyota Rush na yan, total wreck yung harapan niya. Tapos yung isang rider ng motor talaga ngayon, namatay siya. So rest in peace doon sa rider. Hindi namin alam kung sino yung may kasalanan dyan sa banggaan na yan kanina. So kaya dapat diretso kami ng Real Quezon, kaya lang nag-stop over kami dito kasi nagandahan kami sa place. Tsaka nakikita ko rin to sa ibang mga vlog, mga moto vlog. So maganda nga sa pakita ko sa inyo. Merong swimming pool. Malamig dito guys, merong swimming pool. Running water yung swimming pool nila. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Siguro sa mga ilog sa katabi dito. So, pwede rin mag-check-in dito. Meron silang mga ano bang tawag dito? Parang mga glamping tent area. So, maganda yung place. Maganda kasi malamig yung place. Hindi naanan natin kanina. So ayan guys, ang daming attraction dito, maraming mga place na pwede ka mag-picture for Instagram or sa My Day doon sa Facebook. Ito si Baste, nag-aaya dito sa Noel Church. Kapit ka. Picturean kita. Kaway kayo. Hi everyone, nandito kami sa Little Baguio ng TN90. Let's go na, Baste. Wait for me! Akit doon, Bas. Yan. Taas kamay. Doon tayo doon sa may mga kahoy doon. Dito!
O, game, Bas. O, 1, 2, 3. Smile. O, 1, 2, 3. Dito tingin. Masagdanan eh. Ay, yes, Noah's Ark, Bas, oh. Mahulog ka dyan, ha? O, 1, 2. Okay. Ay, hindi pa ako nakapit dito. Pambata kaya itong size na to? Yun tayo. Dito ka sa ano? Habulin ko nga yung duck. Ayun ako, basa. Basa, hindi pwede dyan. Ayan lang siya, ano. Maganda, no? Malawak pa, ayun, meron pa dun, oh. O, doon kayo din, Mama. Dito, tabi kayo ni Mama. Mama, ikaw na lang. Ito ang picturean sa kabila. KM90. KM90. Yeah. Nandun pala yung inaakit kanina pa dun, no? Di ba may trekking dun? Oh, yung doon, oh. Okay, so malawak yung yung KM90, yung iikutan. Actually, yung trek na hindi namin inakit kanina, merong hagdanan doon papunta doon sa taas ng bundok. Siguro maganda yung view doon kasi mga 360 talaga yung view niya, yung panoramic view. Kaya lang hindi na kaya na akatin niya ng senior. Ako, kaya ko yun actually. Si Baste kaya. Mag-hi ka naman, Baste. Huwag mo sirain. Laki. Tawagin mo yung duck. Ano kaya halaman to? Ah, may mga isda, oh. Lucky! Takbaki! Yung panta na. 480 hectares daw. Pangat ang mukha. So, ang hirap pala talagang ikutin itong yung kilometer 90 kasi 480 hectares yung kabuuan ng property nila. So, doon sa taas ng bundok kasama yan. So, may trekking dyan paakyat kaya lang hindi na kaya akatin ng mga senior. So, dito lang tayo sa mga bababang area. So, maganda. Ano kayang halaman to? May yung pang water lily. Baka may crocodile dyan. Basta ba kayo? Kakainin ako ng ilag. Okay, so yan yung akyatan. So merong mga pwedeng picturean dun sa kabilang beach, sa kabilang taas. Tapos ang baba niyan dito na sa kabilang side ng bundok sa may church area. So ang laki talaga nito ng kilometer 90. So hindi na tayo aakyat, hindi namin kaya, papagod na rin kami. So ito yung kabuuan yan. Yan, yan yung daanan. Makyat. Sige, antayin ka na lang namin sa kabilang side. Doon, kung nakikita nyo yung church na yon, doon yung baba niyan. So kapag aakit kayo dito, yan, ang ikot niyan papunta doon sa taas. Tapos magta-traverse kayo diyan sa itaas. Tapos ang baba doon sa may church area. Tapos diyan ang sa kanilang restaurant. Okay guys, yung building na yan yung restaurant. Yan yung unang makikita nyo kapag pasok sa kilometer
90. So, marami namang pagkain pagpipilian. Mabilis naman yung service nila. So, okay naman yung food. Kaya lang medyo pricey. Siguro dahil sa location. Okay, so ito yung restaurant nila. Very decent naman, tsaka maluwag. So, yun lang guys. See you on part